advice? Or meron, kasi pagdating sa mga lawmakers, oo, kilala na natin yung mga ibang senador, no? Pero halimbawa sa mga agency ng gobyerno, katulad dun sa Malampaya, o kaya dun sa fertilizer fund scam, meron ka bang natatandaan ng mga taong palagi niyang nababanggit ang pangalan, maaaring nagretiro na o nandyan pa rin? Pwedeng hindi mo sabihin ngayon, ha? Pero gusto ko lang malaman kung alam ninyo. Parang padrino niya, kung may kausap siya, sige, isusumbong ko kayo kay ganyan-ganyan. Kasi siya yung nagpoprotekta. Wala naman po ako narinig, madam, sa kanya. Basta ang narinig ko lang sa kanya, yung mga lawmakers na binabanggit niya, ganun. Pero hindi po sa agency, hindi naman po. Sa mga agencies, meron iilan May mga din pangalan, po. opo. Ito din po. Kasi noong 2004 nandun ka na. Alam naman natin na naging controversial talaga yung fertilizer fund scam. Ginamit po ito, sabi nila, di umano, para mamili ng pabor para sa eleksyon ng 2004. Ngayon, sabi po ninyo, may mga deliveries po ng fertilizer. Bagamat merong delivery ng fertilizer, meron din pong akusasyon na yung fertilizer na binigay nila sa mga regular na magsasaka ay hindi pananim para sa pagkain kung hindi para sa mga ornamental plants. Natatandaan mo ba kung anong klaseng fertilizer unang-una? At pangalawa, kung kilala mo ang mga suppliers na pinanggalingan niyang mga pataba na yan? Nung 2004, ang alam ko, madam, no, ang bote na ang sinusupply ni Miss Napoles is Prime Easy Foliar Fertilizer. Yun yung pangalan ng fertilizer na yun. Tapos 300 ml, and that's ang benta niya is 800 pesos. Tapos pangalawa, yung sa fertilizer na iyon, nakalagay po yun sa ilalim na distributed by Joe Chris Trading. So sa kanya yun. Binili niya itong fertilizer na to sa ELR Trading. So tapos itong fertilizer na itong Joe Chris Trading, siya po yung nagsusupply sa tatlong foundation ni Miss Napoles, yung PSDFI, katulad na nabanggit ko kanina, PSDFI, POPDF, and Masaganang Ani. And then, meron din po itong si TNU Trading, ang kanyang fertilizer din is yung Prime Easy din. So matagal na. And bukas pa ba itong mga suppliers na to? Alam mo ba kung operational pa rin? Hindi ko na po alam, madam. Ito na lang panghuling tanong. Kasi may nabanggit kayong mga forgery ng signatures. Pero with the authorization, di umano, nung mambabatas. Pero sinabi mo, pagdating sa dulo, tumatawag naman para i-verifika kung yung mambabatas ba talaga na yon ang pumirma, hindi ba? Yes, yun ang sinabi. Sino po ang nagbe-verifika? Yung tao sa ahensya na magpaparelease? Yan ang hindi ko na po alam, madam, kasi ang basta si Miss Napoles, may instruction, nag-usap sila ng lawmakers, pero from the original endorsement, from yung sa chief of staff, kung sino man doon, sa kanilang pirma talaga yon. Tapos meron din iilan participation nila doon sa mga liquidations, kasi po pinapadala din namin po sa kanila yung liquidation. Pinipirmahan din naman po nila yun. Sige, yun lang po. Maraming salamat. Yes po, madam. Yeah, thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator po. Senator Cynthia Villar? Okay, wala. Senator J.V. Ejercito? Good afternoon, Mr. Chair. Good afternoon.